Hello, Kathleen fans! So, blessed Thursday po sa bawat isa. Ito na nga ha, si Ma'am Catherine ay binati din ng kanyang mga kaibigan. Alam ko nasa studio yata niya ito, no? Habang may hawak-hawak siyang aso. Si Snowy ba ito? No? Parang si Snowy ito, mga kasombreros. Tapos naka-green na wardrobe siya, mga kasombreros. So, yung glam team niya pala ito, no? Na mga pa bumati sa kanya, mga kasombreros. Ang daming ganap ni Ma'am Catherine. Tapos ito, si Pops Alden naman ay ang kulit kasi 'di ba yung nag-franchise siya ng isa pang business, yung ice nga po, no? Mr. Freeze Tube Ice, mga kasombreros. So, ang kulit kasi parang siya yung mismo yung humawak ng sako at saka kulit-kulit ng Pops Alden yun. So parang tuwang-tuwa siya, no? Parang mababaw yung kanyang kaligayahan dito habang nakahawak sa sako. Tapos pinagmamasdan na yung mga yellow ay kusang lumalabas dun sa may machine, no? Tapos basta ang kulit ng Pops Alden yun. So speaking of kulit ay si Ma'am Catherine din po ay nag-release din ang Pilipinas Got Talent or ang ABS-CBN ng behind the scene dun sa kanilang photo shoot, mga kasombreros, sa season 7 nga po ng Pilipinas Got Talent. So ang kulit ni Ma'am Catherine kasi habang nasa kalagitnaan ng pasiyaw-sayaw at saka pakulit-kulit na naman siya, no? So dalawang costumes ang ginawa niya dito, yung black at saka yung dirty white, mga kasombreros. And then ito may isang kuha din ng video dito sa kanya habang sobrang ganda ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. Yung naka-black siya. So if I'm not mistaken ay nasa PGT ground sila dito, no, sa parang free time nila, mga kasombreros. Tapos kinukuhaan siya ng video. And then last item natin ito, na marami tayong vlog actually, no, ngayong araw. Abang-abang lang kayo, mga kasombreros. Tapos ito, no, merong ganap si Pops Alden mamaya sa kasama ang Myriad Entertainment at saka Viva, no, Viva Films, mga kasombreros, or Viva Group of Companies. So may press con announcement sila later yan, 5 PM, no, March 27. So live sila sa Facebook. So may aabangan tayo kung ano naman ang niluluto ni Pops Alden kasama ang Viva at ang kanyang Myriad Entertainment na company, mga kasombreros. So ang busy, no, ni Pops Alden, hindi ko alam kung hindi na ako mag-expect na mapapupunta siya sa birthday ni Ma'am Catherine, pero mag-aantay pa rin tayo, mga kasombreros, no? Malay natin, no, meron talagang mangyari at saka may ayuda, mga kasombreros. Tapos ito, no, last item natin, nagpasample sila ng Golden Buzzer. So si Ma'am Catherine ay parang siya yung nag-initiate ng pagja-judge, mga kasombreros. So ito, media con lang po ito kasi marami nagsabi na Golden Buzzer na yon, ganun-ganon. So ito po ay sample lang po, no, mga kasombreros, ng kanilang kasabog or kanilang ginawa dito sa Pilipinas Got Talent bilang judges, mga kasombreros. So marami ang nadismaya rin dito kasi sabi nila Golden Buzzer na yon, parang ganon. Kasi si Ma'am Catherine yung nag-Golden Buzzer eh. So parang ginawa ng dalawang to, parang ginaya nila yung acting ni na Ma'am Catherine at saka ni Ma'am Eugene Domingo, mga kasombreros. Tapos nag-yes silang lahat, no? Tapos yun nga, no, parang marami nagsabi na Golden Buzzer na yun, dapat dito parang ginagawa nila yung standard, yung mataas yung quality at saka standard ng talent and so on and so on. Pero yun nga, no, parang practice lang kasi ito, mga kasombreros. Para po sa ating Word of God, mga kasombreros, ay meron po tayong verse na sobrang ganda po nito. This will remind us how powerful, no? How magnificent and kumapa yung power ng Panginoon at saka yung nagagawa niya sa buhay natin, hindi lamang dito sa lupa, kundi maging sa buong universe. Jesus holds all things. Colossians 1:15-16, He is the image, Jesus Christ, of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in Him and on earth,
visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him, Jesus Christ. So, pansinin natin yung universe, yung galaxies, yung planets, yung stars, yung comets, yung constellations, every single galaxy na nasa universe po ay hindi po sila kumbaga pa nag-uuntugan. Yung ating planeta, for example, no, umiikot sila sa kanilang sariling axis, no, sariling orbit, pero hindi sila nag-uuntugan at nagbabanggaan, mga kasambreros. So yung buong Colossians 1:15 to 23 actually contains the Apostle Paul's counter-argument, no, against false teaching about the nature and divinity of Jesus Christ. So parang pinapamukha niya ito sa mga huwad na mga guro, no, sa mga nagtuturo ng maling turo, mga kasambreros, itong verse na ito, Colossians chapter 1 verses 15 to 23. So this important section of scripture is given title such as the preeminence of Christ. So yung supremacy at saka authority ng anak ng Diyos na si Jesus Christ, mga kasambreros. So yung mga false teachers kasi ay nag-claim na si Jesus ay hindi yung pinaka mataas sa lahat, na hindi siya yung pinaka ultimate at saka pinaka supreme na na Diyos in authority. So as part of ng statement or counter statement ni Apostle Paul sa mga huwad na teachers na ito ay talagang very bold niya sinabi at very frank niya sinabi na sa Colossians 1:17 na si Jesus Christ ay nag-exist na bago pa likhain ang mundong ito. So that's how preeminent He is. So nagsimula siya, no, sinabi niya dito, no, Christ is the visible image of the invisible God. So He existed even before all things were created. So that's 1:15. So John also confirmed, no, si Apostle John, kung matatandaan po natin, John 1:3 ay sinabi niya dito na through Him, kay Jesus Christ, all things were made, and without Him, without Jesus Christ, nothing was made that has been made. So lahat na nag-exist dito, lahat ng nakikita natin, especially yung wonders of the galaxies and universe, no, yung beyond sa ating control, beyond sa ating nakikita, kasi hindi na nakikita, di ba? Nakita lang natin sa gabi yung stars, yung ngayon sa araw, yung sky, yung mga ulap and so on, pero yung nasa likod niyan, mga kasambreros, beyond multiverse, no, beyond universe, so Jesus Christ holds all things. He is before all things means Jesus Christ is sovereign and supreme. The Son radiates God's own glory and expresses the very character of God, and He sustains everything by mighty power of His command. So wala tayong kumbaga sa power, sa authority without hindi dapat natin kini-question ang sovereignty at saka yung ultimacy, yung supremacy ni Jesus Christ. So ang problema kasi kapag dinideny natin yung supremacy ni God, ni Jesus Christ, yung kanyang preeminence, yung kanyang sovereignty, yung kanyang power, ay nagiging hindi tayo nagiging panatag, hindi tayo nagtitiwala at hindi tayo magtitiwala na kayang gawin ni Lord ito kasi ganito siya ka-powerful. So with this as his culminating point, si Apostle Paul ay sinabi niya dito na through Him, God reconciled everything to Himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. So, yung ito po ay nasa Colossians 1:20 hanggang verse 22, mga kasambreros. So, hindi na dapat natin isip na kung powerful si Lord, bakit kung supreme si Jesus Christ, bakit pa nangyayari ang ganito, bakit pa ganyan. So, kasi may mga followers tayo sa TikTok na kung all-knowing siya, kung all-powerful God siya, kung all-present siya, bakit nagkamali ang tao, bakit nagkasala ang tao. So the perfect and accurate explanation to that is to display His glory. Imagine natin kung perfecto na ang tao, hindi natin kailangan ng Diyos, hindi natin kailangan na magpapatawad sa atin kung wala tayong kasalanan. Bakit tayo papatawarin? Kasi wala tayong kasalanan, no? So He allowed every single event na nangyari sa humanity from the time of Adam and Eve down to our present generation, mga kasambreros, ay He allowed every single happening, mga kasambreros. That is why walang question kung bakit
bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganito, bakit ganyan. So, Jesus Christ ay, kumbaga yung power niya, yung kanyang supremacy, yung kanyang authority, yung kanyang sovereignty, yung kanyang kingship, no, yung kanyang sonship, at yung pagiging hari niya, yung pagiging Lord of all and Lord of Lords and King of Kings ay kumbaga indubitable, no, hindi kayang questionin mga kasambreros, unquestionable. Kasi yung lahat ng bagay, He is before all things. He always existed and He will always exist, and He will be supreme and all-powerful mga kasambreros, even to the end of the age, even to the end of the world ng earth na ito, no. Lahat ng heaven and earth, no, lahat ng bagay dito ay magugunaw, masisira mga kasambreros, because He will provide the new heaven, the new Jerusalem mga kasambreros and mga kapantas. Alright, so naman po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the name that holds all things together and consists all things together, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasambreros, and paalam po. I love you.